Sa huling public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms tungkol sa mga panukala kontra political dynasties sa Cagayan de Oro, karamihan sinabing napapanahon ng isabatas ito. Pero ang ibang sektor aminadong may kalituhan pa sa panukala. Gaya na lang ng tanong ng ilang estudyante mula sa University of Science and Technology of Southern Philippines. Paano naman daw kasi ang mga qualified naman pero galing sa isang pamilya ng dinastiya? Are we prioritizing the fear of a dynasty over the right of good governance? And would it make people's choices irrelevant if they want the sibling to run? Isn't this unfair if we disqualify someone who cannot control their birth? And isn't this against democracy and the right of people to choose or vote their candidates? Sagot ng ilang mga mambabatas, isinusulong ang mga panukalang ito para mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ang mga nais na maluklok sa pwesto sang-ayon sa pangako ng saligang batas. If we continue to have a system that does not have prohibitions on political dynasty, the same family will always have the advantage of machinery, name, and patronage. The issue of reforming electoral process in this country does not only exclusively within the concern of a political dynasty. It should be coupled with it should be paired with other electoral reforms like campaign finances, strengthening our political system. Isa rin sa naging sentro ng konsultasyon ay kung hanggang saan ang ipapataw na limitasyon sa political dynasty. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Adyong, nasa 16 o 17 na bersyon ang nagsusulong ng hanggang second degree of consanguinity at affinity. Ibig sabihin hanggang sa kapatid, lolo at lola at manugang, bawal mahalal ng sabay. Pero may mga nagsusulong din ng hanggang 4th degree kung saan mas malawak ang saklaw. Bagay na sinuportahan ng isang abogadong dumalo sa public consultation. While 4th civil degree to be consistent and in harmony with anti-nepotism law to prevent concentration of power of resources in one family. Ani Adyong, isa rin sa kailangang plantsahin kung sa local o national level na i-apply ang panukala sakaling maisabatas ito. Pero kung siya lang daw ang masusunod, dapat sakop na nito lahat ng posisyon. Nanindigan din ang mga mambabatas na walang kinalaman sa sino man ang pag-aksyon sa anti-political dynasty bills. Tugon yan sa mga kritikong iniuugnay ang mga panukala sa plano ni Vice President Sara Duterte na tumakbong Pangulo sa 2028. Section 26, Article 2, the 1987 Constitution. Hindi namin alam kung kailan siya mag-announce. Pero alam namin meron sa Constitution na nagsasabing kailangan may nakakaasar na rito eh. Not everything that is happening in this country is about them. Target ng Kamara na maipasa sa ikatlong pagbasa ang panukala bago ang Lenten break sa Marso at maging ganap na batas ito bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Sa pagtatapos ng konsultasyon sa political dynasties, aabangan kung ano ang magiging saklaw ng panukala at hanggang saan ang magiging pangil nito. Isa ba itong tunay na solusyon sa paulit-ulit na sistema o gagawin lang itong lehitimo ang dinastiya gaya ng puna ng ilang mga kritiko? Mula Cagayan de Oro para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.